Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Dear Papa Dudut, isa po ako sa mga regular na nakikinig sa Papa Dudut Stories at masasabi kong gumaganda talaga ang tulog ko kapag napapakinggan ko ang mga istorya ng mga letter senders ninyo. Eto't na-inspired din po akong sumulat at i-share ang aking masalimuot na istorya ng pag-ibig. Papa Dudut, ako si Rudes. 30 years old, taga Bago Bantay, Quezon City. Pero tubong Romblon ako. Isa ako sa mga tindera ng shawarma stand dito sa Super Palengke sa Barangay Sangangdaan, Quezon City. Alam nyo ba na nalaman ko ang tungkol sa inyong programa dahil lahat kami rito ay nakatutok sa radyo. Lalo na kapag oras nyo na. At ito dahil na rin sa gusto kong maranasan ng maisadula ang aking kwento. Kaya sumulat na po ako sa inyo at sana'y mapili mong i-upload sa inyong YouTube channel para palagi ko siyang mabalik-balikan. Siya nga pala, Papa Dudut, ang ibabahagi kong kwento sa inyo ay nagsimula taong 2021 kung saan ay unti-unti nang nakaka-recover ang lahat sa pandemya ng COVID. Anyway, masasabi kong hindi ako swerte sa pag-ibig. Dahil sa mga nagdaan kong relasyon ay ako palagi ang kawawa. Ako ang palaging martir. Ako yung palaging umuuwi ng luhaan. Pero natapos ang lahat ng yon nang makilala ko si Selmo. At naging boyfriend. Naging masaya naman ang aming relasyon noong una. Rude, sorry. Malungkot na wika sa akin ni Selmo pagkatapos naming magsimba noon sa Immaculate Conception Parish sa Barangay Sangangdaan. Kaya pala simula nung sunduin niya ako sa bahay ay kapansin-pansin na ang kanyang kalungkutan. Nagsusorry ka ba sa akin kasi gusto mo na makipag-break sa akin? Ano? Bakit hindi ka makasagot? Tama ba ako, Selmo? Seryosong tanong ko sa kanya. Narealize ko kasi na mahal ko pa rin si Leia kaysa sa iyo. Pag-amin niya sa akin na siyang kinadurog ng aking puso. Sa totoo lang, alam ko nang mangyayari ito. Naging boyfriend ako ni Selmo kahit na alam kong masakit pa rin sa kanya ang naging hiwalayan nila ng kanyang ex-girlfriend. Sa madaling sabi, pumayag ako noon na maging panakipbutas. Sabi ko na nga ba? Kanina pa akong kinukutuban na makikipag-break ka na sa akin. Malungkot kong wika noon sa kanya. Labag man sa kalooban kong saktan ka kailangan kong gawin ito. Kailangan kong sundin ang nasa puso ko. Magiging miserable lang ang buhay nating pareho kung magpapatuloy pa tayo. Paliwanag niya sa akin. Sa puntong yon ay nagdesisyon na akong magparaya. Sige, talo na ako. Kasalanan ko rin naman kasi ever since alam kong si Leia lang ang babaeng mahal ko. Tanggap ko naman ang pagiging panakipbutas ko. Kaya nakapaghanda na ako. Alam kong panandalian lang tong pagmamahal mo sa akin. Tumingin naman sa akin si Selmo at tila nakukonsensya. Rudes? Sundin mo kung sino ang sinasabi ng puso mo. Sundin mo kung ano ang magpapasaya sa iyo. Huwag kang mag-alala, wala sa akin yon. Pinapatawad na kita.
ang wika ko sa kanya. Salamat, wika niya sa akin. Pagkatapos ay niyakap niya ako ng huling pagkakataon. Alam mo, napaka-swerte sa'yo ni Leia. Kasi mahal na mahal siya ng lalaking mahal ko. Selmo, hangad ko ang kaligayahan ninyong dalawa, ang sabi ko sa kanya. Papadudot, isa sa Selmo sa mga lalaking iniyakan ko noon. Boyfriend siya ng pinsan kong si Leia, pero noong maghiwalay sila ay nagkaroon ng pagkakataon sa aming dalawa. Minahal ko si Selmo ng higit pa sa buhay ko. Kaya nga noong araw na hiniwalayan niya ako ay inakala ko ng katapusan na ng mundo. Para sa akin, napabayaan ko noon ang sarili ko at halos kinakawawa ko na ito. Pero hindi naglaon ay nagpasya na rin akong tanggapin ang lahat. Matagal-tagal din ang inaabot ko bago ko nakalimutan ang tuluyan sa Selmo. Sa kabilang banda nang makamove on na ako ay nagpasya akong magtrabaho noon sa isang mall dito sa Muñoz, Quezon City. Naging tendera ako ng shawarma noon at doon na nagsimula ang panibagong yugto ng buhay pag-ibig ko. Nakilala ko naman si Eddie, isa ring staff ng siomai stall na malapit lang sa shawarma stand namin. Makulit at pabibo ang lalaking yon at ramdam na ramdam ko na nagpapapansin talaga siya sa akin. Samantala isang araw habang naghahanda ang buong mall sa pagbubukas ng 10:00 ng umaga, lahat ng stall sa loob ay naghahanda rin para sa pagdagsa ng mga customers. At habang nag-aayos kami ng aming stall ng katrabaho kong si Jolan, ay panay ang sulyap sa akin ni Eddie sa hindi kalayuan. "Rude si Eddie," sabi sa akin ni Jolan. "O anong meron dun sa maharot na kunehong yun?" tanong ko sa kanya. "Kanina pa siyang tingin sa iyo eh. Alam mo Rudes, napapansin ko dyan kay Eddie. Parang malakas ang tama niya sa iyo." Natatawang wika sa akin ng aking katrabaho. "Naku, sorry siya. Hindi ko siya type." Natatawang sagot ko. "Kahit na mistisong gwapo siya at may 6-pack abs, hindi mo pa rin type?" Panunubok pa niya sa akin. "Anong meron ba dun sa 6-pack abs niya ha? Hindi ko naman makakain yun." Balik ko sa kanya. "Sus, wag kang ang nagmamaganda dyan." Sarkastikong sabi ni Jolan sa akin. "Basta ayaw ko kay Eddie. Alam mo kung bakit? Masyado siyang mayabang, presko at saka alaskador." Napalakas na sabi ko sa kanya na siyang narinig ng maharot na kuneho. "Mayabang at alaskador pala ha?" Wika ni Eddie sa akin habang palapit siya sa aming stall. "O Eddie, anong ginagawa mo rito?" Mataray na tanong ko sa kanya. "Namamasyal lang." Pa-cute na sagot niya sa akin. "Huwag kang maglakwat siya, magtrabaho ka ano?" Utos ko naman sa kanya. "Kaya na ni Ria yun no?" Rudes." Mabilis ko naman siyang tinaboy. "Alam mo Eddie, kung mga asar ka lang, pwede ba wag mo nang ituloy? Maninira ka na naman ng araw." "O ano ka ba? Huwag kang sumimangot dyan, malas yan sa feng shui no?" Pangasar pa niya sa akin. "Feng shui ka dyan, che." "Ay naku Eddie, bumalik ka na dun sa pwesto mo." Ang wika ko sa kanya habang tinutulak siyang palayo sa stall namin. "Grabe naman kung makataboy. Bakit aso ba ako para itaboy mo?" Hindi tumigil si Eddie sa pagpapakyut sa akin. "Huwag ka nang kasing mangasar," naiirita kong sabi sa kanya. "Hindi ako mangasar sa iyo no. Nangungumusta lang ako. Ang ganda mo kasi ngayon eh. Kumbaga parang ikaw ang vitamin ko. Sumisigla ako kapag nakikita kita." Banat niya sa akin. "Naku, tigilan mo ako. Bumalik ka na sa pwesto mo." "Naabalang trabaho ko eh." Reklamo ko. "Teka Rudes, bakit ba ang init ng ulo mo sa akin? Simula nang sumalta ka dito, palagi na lang mainit ang ulo mo sa akin." "Uy, alam ko na. Nagpapapansin ka sa akin oh. Lalo pa itong nangasar sa akin." "Anong sabi mo, ako nagpapapansin?" "Excuse me." Deny ko sa kanya.
Sige, para hindi ka na magalit. Inaamin ko. Ako ang nagpapapansin sa'yo. Crush kasi kita. Pagtatapat niya sa akin. Ang tagal ko nang nagpapapansin sa'yo kaso palagi mong dinededma. Kung papansinin mo lang sana ako di sana hindi na kita inaasar. Hirit pa niya sa akin. Ano naman ang nakita mo sa akin? Bakit naging crush mo ako? Panunubo ko kay Eddie. Kahit na tinatarayan mo ako palagi, ramdam ko pa rin mabait ka at may concern ka sa akin. At saka sa love naman di ba, kusang dumarating sa unexpected na tao, sa unexpected na panahon, sabi pa niya sa akin. Umaasa ka pang magkakagusto ako sa iyo. Uy Eddie, hindi kita type no. May taste naman ako no. Ako naman ang nangasar kay Eddie. Pakipot pa itong si Rudes, masyadong nagmamaganda. Hindi naman maganda. Pang-asar naman sa akin ang baklang si Jolan. Loka ka rin no bakla. Gusto mo sipahin kita dyan? Sit ako kay Jolan. Pagkatapos ay bumaling ako sa aking makulit na admirer. At ikaw Eddie, kahit kailan hindi kita papatulan. Tandaan mo yan. Napangisi lalo si Eddie dahil sa sinabi ko. Huwag kang magsalita ng tapos Rudes. Baka sa bandang huli bumagsak ka rin sa akin. Babalapan niya sa akin. Dinaan ko na lamang yon sa pagtawa. Papadudot si Eddie ang isa sa mga kinakaasaran ko noon. Makulit siya at maangas. Pero sa kabilang banda, nagtataglay siya ng kakisigan na siyang nagpapabilis ng tibok ng puso ko. Mestizo si Eddie, maganda ang katawan, matangkad at talagang charming. Pero kahit na hangang-hanga ako sa kanya, ay hindi ko yon pinakita dahil noong mga panahong yon ay takot pa akong masaktan. Kaya dinedma ko lang si Eddie kahit na nanliligaw na siya noon sa akin. Pero papadudod sa bawat araw na lumilipas ay minamahal ko si Eddie. At nung araw na gusto ko nang ihayag kay Eddie, ang mga nararamdaman ko ay siya namang pagdating ng mga hadlang sa akin. Ngunit isang araw habang nagbabrowse ako ng Tagalog romance pocketbooks, sa isang bookstore ay tiyempong nagkasalubong kami ni Eddie. Bumibili ka na naman ba ng mga Tagalog romance novels? Ang baduy mo talaga. Pangasar pa sa akin ni Eddie habang tinitingnan ang mga pocketbooks na bibilhin ko noong araw na yon. Baduy ka dyan. Kaya ka walang ka-romance-romance sa katawan kasi hindi ka nagbabasa ng mga romance novels. Ay nako, umalis ka na nga sa harapan ko, naiinis kong sagot sa kanya. Eto naman, ang suplada mo talaga kahit kailan. Kaya ka walang love life lalo pa niyang pang-aasar sa akin. Hindi ko kailangan ng love life no, gate ko sa kanya. Binato ko ni Eddie ng mapangasar na tingin. Os, maniwala ako sa iyo. Kung ganun pala bakit ka nagbabasa niyan? Kastigo niya sa akin sabay ngisi. Subukan mo kaya maging nice para naman yung pinapangarap mong romantic moment mangyari na sa iyo. Pangasar pa niya sa akin. Huminga na lamang ako ng malalim, imbes na patulan pa ang lalaking yon. Nga pala, mag-isa ka lang ba? Obvious ba? Sarkastikong sagot ko sa kanya. Ikaw, may kasama ka? Oo, kasama ko ang love ko. Masaya ang sagot niya sa akin. Nagulat naman ako sa kanyang sinabi. Aminin kong nakaramdam ako ng sobrang kalungkutan noong sandaling yon. Love? Sinong love? Teka, huwag mong sabihin sa akin na may girlfriend ka na. Tanong ko sa kanya. Yap, may girlfriend na ako. Diana ang name niya. Sexy, maganda. Pagmamalaki pa sa akin ni Eddie. Lalo ako nakaramdam ng disappointment. Buti naman at may nagtangka sa iyo. Kunwari sabi ko na lamang sa kanya pero deep inside ay sobra akong nangihinayang. Anong akala mo naman sa akin, pangit? Natatawang balik niya sa akin. Good luck na lang dyan sa girlfriend mo ha? Mahinang sabi ko na lamang. Speaking of Diana, nasa na kaya ang babaeng yon?
Sabi niya sa akin may bibilhin lang siya sa drugstore kaya sumaglit na ako dito sa bookstore. Medyo nag-aalalang wika ni Eddie sa kanyang girlfriend. Pagkatapos ay nag-message na lamang ito gamit ang kanyang Android phone. Palagi ba kayong magkasama ng girlfriend mo na yan? Usis ako kay Eddie. Oo naman. Alam mo naman yun si Diana. Palagi akong nami-miss nun. Para bang hindi nakukumpleto ang araw niya kapag hindi niya ako kasama. Sagot niya sa akin. Mahal na mahal ka talaga ng girlfriend mo, no? Ang swerte mo naman. Nainggit ako sa iyo. Pag-amin ko sa kanya. Rudes, huwag kang maiinggit sa akin. Mahanap mo rin ang taong magmamahal sa iyo ng tapat. Magtiyaga ka lang at saka huwag kang maging suplada. Binasted mo pa kasi ako eh. Ayan tuloy. Nganga ka ngayon. Biro pa niya sa akin. Papadudot, sising-sisi ako noon dahil nagpakipot pa ako kay Eddie. Kaya tuloy sa oras na gusto ko na siyang mahalin ay hindi na po pwede. Dahil may mahal na siyang iba. Sobra ko nasaktan noon pero tinis ko ang lahat ng yon. Dahil alam kong kasalanan ko rin naman. Kaya nawala sa akin si Eddie. Kaya no choice na ako noon papadudot kundi ang tanggapin na lamang ang katotohanan at mag-move on. Naniniwala na lang ako na meron pang lalaki na darating sa akin na magmamahal sa akin ng tapat. Papadudot naging magkaibigan pa rin kami ni Eddie kahit na taken na siya at patuloy ko pa rin siyang hinahangaan noon. Kahit alam kong wala nang pag-asa pang maging kami. Sinubukan kong ibaling sa iba ang mga nararamdaman ko para kay Eddie. Kaso sa bawat araw na dumaraan ay mas minamahal ko ang lalaking yon. Kaya napilitan na ako noon na iwasan na lamang si Eddie. Kaso papadudot, hindi ko rin nagawang iwasan si Eddie dahil nadudurog lalo ang puso ko. Hanggang sa isang balita ang aking natanggap. Hiwalay na sina Eddie at yung girlfriend niya. And the next thing I knew ay naging concerned na ako sa kanya lalo na nang malaman kong nagpapaka-wasted siya gabi-gabi sa beer house. Kaya isang gabi ay nagpasya na akong damaya na ang aking kaibigan. Eddie, kalimutan mo na siya. Huwag mong saktan ang sarili mo. Para lang sa isang babae. Wika ko sa kanya habang sinusubukan ko siyang i-comfort. Tinulungan ko siyang makauwi noon sa kanyang bahay at wala siyang ginawa noon kundi ang maglabas ng hinanakit at panghihinayang sa breakup nila ng kanyang ex-girlfriend. Mahal na mahal ko pa rin si Diana hanggang ngayon, pag-amin sa akin ni Eddie. Pero iniwan kanya, hindi ba? Pinagpalit kanya sa ibang lalaki. Kaya ikaw kalimutan mo na siya. Paalala ko sa kanya. Hindi ko siya kayang kalimutan. Wika niya sa akin. Huwag kang ang hibang. Nakipag-break siya sa iyo kasi hindi ka na niya mahal. Naintindihan mo ba? Hindi ka na niya mahal. Paulit-ulit kong sabi sa kanya. O teka, bakit ka nagagalit sa akin ha, Rudes? Tanong niya sa akin nang mapansin niya ang bugso ng aking damdamin. Hindi ako nagagalit sa iyo pero kasi tigilan mo na yung pagpapahirap mo sa sarili mo. Katwirang ko naman sa kanya. Rudes, mag-iiyak man ako dito o pahirapan ko man ang sarili ko, wala kang pakialam. Buhay ko to. Insist niya sa akin. Okay, wala akong pakialam sa buhay mo. Buhay mo yan eh. Pero hindi kita mabaliwala kasi kaibigan kita. Concern lang ako sa iyo. Nasasaktan kong sabi sa kanya. Concern, pues, hindi ko kailangan ng concern mo. Balik niya sa akin. Teka, sa lahat ng sakripisyo ko sa iyo, sa lahat ng pagdamay ko sa iyo, sasabihin mo sa akin na hindi mo ko kailangan? Tanong ko sa kanya. Sino ba kasing may sabi sa iyo na maging concern ka sa akin? Wala naman, di ba? Sa puntong iyon ay hindi ko na napigilan pa ang pagdaloy ng aking emosyon. Alam mo Eddie, dapat magpasalamat ka pa nga kasi meron kang kaibigan na handang dumamay sa iyo. Oo, maaring ang walang nagsabi sa akin na maging concern ako sa iyo. Pero hindi kita kayang makita ng ganyan.
Naiiyak kong sabi sa kanya. Natahimik lamang si Eddie sa sinabi ko at nanatiling nakatingin sa akin, Papa Dudut. Nagpatuloy naman ako. Kaibigan mo ako. Handa kitang tulungan sa mga problema mo. Eddie, handa kitang tulungan na kalimutan mo na si Diana. Pasensya ka na kung naging gano'n ang reaksyon ko. Maya-maya ay sabi niya sa akin. Wala yun, naintindihan kita. Nasabi mo lang yun kasi lasing ka. Sabi ko na lamang sa kanya. Pero Rudes, paano mo ko matutulungan na makalimutan si Diana? So ano na ang una nating gagawin? Tanong niya sa akin. Simple lang, magmahal ka ng iba. Payo ko kay Eddie. Napatingin lalo sa akin ang kaibigan ko. At sino naman ang mamahalin ko? Ikaw? Bakit hindi? Balik ko sa kanya. Pilyong napangiti sa akin si Eddie. Ikaw ha? May pagnanasa ka pala sa akin. Ngayon ko lang nalaman. Pangasar pa niya sa akin. Binato ko naman siya ng kanyang hinubad na damit dahil sa sobrang inis. Pero agad siyang nakailag. Pagkatapos ay lumapit sa akin si Eddie at inakit niya ako. At dahil nga sa marupok ako noong gabing yon ay sumakay ako sa agos. Hanggang sa hindi ko namalayan na naghahalikan na pala kaming dalawa na umabot sa mas mainit pang aktibidades. Papadudot, hindi ko na napigilan ang sarili ko at nagsiping kami ni Eddie. Hindi ko pinagsisisihan yon at sa halip ay isa pa nga yun sa mga gabing hindi ko makakalimutan. Samantala simula noong mag-break sa na Eddie at Diana ay mas naging close kami ni Eddie. Hanggang sa muli niya akong niligawan. Hindi ko na pinalagpas pa ang pagkakataong yon dahil isang araw. Kumusta naman yung panliligaw ko sa iyo? Matatanggap ko pa ba ang matamis mong oo? Panunokso sa akin ni Eddie. Oo naman. Ang totoo niyan, ngayon ko na ibibigay sa iyo ang matamis kong oo. Nang matagal mo nang inaasam, masaya kong wika sa kanya. Ibig sabihin sinasagot mo na ako? Nasasabik niyang tanong sa akin. Oo, papayag na ako maging girlfriend mo. Mahal na mahal kita, Eddie. Wika ko sa kanya. Ngunit dahil sa pagkagulat ay nanatiling tulala noon ang aking boyfriend. Kaya kinuha ko ulit ang kanyang atensyon. Hindi ka makapaniwala, no? Oh, Rudes. Para akong nananaginip sa totoo lang. Natatawa niyang sagot sa akin. Naisip ko namang asarin si Eddie. Sira, joke lang yun, no? Biro ko sa kanya. Ikaw ha, Rudes ha, pinagtitipan mo naman ako eh. Baka gusto mo harutin ulit kita. Pagkatapos noon ay nanlambing na sa akin ang boyfriend ko. At ibinigay ko sa kanya ang unang halik namin bilang mag-boyfriend at mag-girlfriend. Alam mo, heto na siguro ang pinakamasayang araw sa buhay ko. Thank you, Rudes. Masayang wika niya sa akin pagkatapos. Kaya ikaw, huwag kang mag-iinarte na parang katapusan na ng mundo sa'yo. Isipin mo na kapag may nawala sa'yo, may darating sa buhay mo na mas better kesa dun sa nawala sa'yo. Reminder ko noon sa kanya. Oo nga eh. Nawala man sa akin si Diana dumating ka naman sa buhay ko. At masasabi kong hindi ako nagkamali sa pagpili sa'yo kasi para sa akin mas better ka kesa sa nawala sa akin. I love you, Rudes. Sabi pa niya noon sa akin. Papadudot, pagkatapos noon ay naging masaya na kami ni Eddie. Minahal niya ako ng buong tapat at ginawa niyang lahat para pasayahin ako. Nagplano na rin kaming magpakasal noon, Papadudot. Akala ko ay happy ending na kami ni Eddie pero nagkamali ako dahil isang araw. Hindi ko akalain na babawiin pa pala sa akin ng Diyos ang kasiyahan ko. First month rin namin noon at nagkataong day off naming pareho sa trabaho. Nagkasundo kaming magkita sa isang fast food restaurant na paborito naming puntahan doon sa Congressional Avenue, malapit sa EDSA. Matagal ako naghintay sa kanya at ilang beses ko siyang tinawagan noon pero hindi siya sumasagot. Simula noon ay nakaramdam na ako ng matinding kaba. Hanggang sa isang text message noon ang aking natanggap mula sa isang nagpakilalang kapatid ni Eddie.
Nagimban ako nang mabasa ko ang nilalaman noon. Naaksidente daw si Eddie habang papunta sa meeting place namin. Dead on arrival daw nang dalhin sa ospital. Papadudot July 29, 2022 nang mangyari ang trahedyang yon. Agad akong nagpunta sa ospital kung saan ay dinala daw si Eddie at pagdating ko doon ay sumalubong sa akin ang kanyang pamilyang nagluluksa. Doon po ay nag-sink in sa akin ang lahat. Nanlumo ako at parang tatakasan ng lakas. Hanggang sa hindi ko napansin na humahagulhol na pala ako. Samantala ay ikinuwento sa akin ng kapatid ni Eddie ang buong detalye. Nabundol si Eddie nang rumaragas ang jeep habang tumatawid ito sa Quirino Highway papunta sa sakay ng jeep pabalintawak. Agad na binawian ng buhay si Eddie dahil napuruhan ang ulo niya. Papadudot sobra akong nagdalamhati sa pagkamatay ni Eddie at halos napabayaan ko na nga ang sarili ko. Pero tulad ng dati ay kailangan kong ipagpatuloy ang buhay. Upang makalimutan si Eddie ay nagtrabaho na lamang ako pero minsan ay hindi talaga maiiwasan na mapaluha sa tuwing naiisip ko si Eddie. Eddie, kung nasaan ka man ngayon ay mahal na mahal pa rin kita. Hanggang ngayon. Salamat sa pagmamahal na ibinigay mo sa akin. Dahil sa iyo ay naranasan kong maging masaya kahit sandali lamang. Sana'y tulungan mo akong maging masaya ang buhay ko. At kung sakaling dumating na ang oras ko ay ikaw sana ang gusto kong sumalubong sa akin. Papadudot, hanggang dito na lamang po ang ibabahagi ko sa inyo. Maraming salamat na lamang po sa pagkakataong maikwento ang aking karanasan sa iyong YouTube channel. Lubos na gumagalang, Rudes. Nakakalungkot ang kwentong ibinahagi sa atin ngayon ng ating letter sender na si Rudes. Masakit talaga na mawala ng taong minamahal, lalo na sa isang trahedya o aksidente. Kaya naunawaan natin kung hanggang ngayon ay hindi pa rin siya makamove on. Akala ni Rudes si Eddie na talaga ang makakasama niya habang buhay. Maganda rin ang naging simula ng kanilang love story na asaran muna na nauwi sa isang romantic relationship. Maraming memories na iniwan si Eddie kay Rudes. Kaya hindi yon basta-basta makakalimutan ng ating letter sender. Ganun pa man ay gaano man kasakit ang kanyang pagkawala ay kailangan mo pa rin tanggapin ang katotohanan. Sa ayaw mo o sa gusto. Kailangan mo pa rin mag-move on, mag-move forward sa buhay. Maaring maagang nawala si Eddie sa buhay mo pero yon ang plano sa kanya ng tadhana. Wala na tayong magagawa pa doon. Alalahanin mong buhay ka at marami ka pang pwedeng gawin sa iyong buhay. Oo, magluksa ka sa pagkamatay ng iyong pinakamamahal na si Eddie. Pero huwag mong kakalimutan, Rudes, na may mga tao pa ring nagmamahal at nakatakdang magmahal sa iyo sa hinaharap. Sana'y maging matatag ka sa pinagdaraanan mo ngayon at magdasal ka at hingin ng patnubay ng ating Panginoon. Hanapin po ang Kaistorya YouTube channel at mag-subscribe para sa mga horror stories. Ganon din ang Papa Dudut Family YouTube channel. Maraming salamat po. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories,
Stories. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Dito sa Papa Dudut Stories.